Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, pag-uusapan naman natin yung kadalasang problema ng marami sa inyo sa mga OLA or online lending apps. At alam ko na marami sa inyo guys yung lubog sa mga OLA at isa sa mga reason dyan kung bakit ay takot. Sa takot na baka maharas through text and calls or minsan nag-i-email sila kung hindi ka na nila makontak sa yung cellphone number. Then or minsan naman ipapabarangay ka daw kung ano-ano pang mga sinasabi ng mga pasaway na OLA na to. Naman ipapahiya ka sa social media, ipopost ng kung ano-ano, then ikakalat sa mga FB friends mo or sa contact list mo, ipapahiya ka sa kanila hanggang sa tuluyan ka nang masira, mabaliw, ma-depress, yung mga yan. Yan yung mga naranasan ng iba sa inyo. So nandito ako guys gusto ko lang makatulong sa inyo. Gusto ko lang din matulungan kayo guys na wag tayong matakot sa mga ganitong klase ng OLA. Yung iba sa inyo guys, depressed na. Yung tipong halos hindi ka na makakain ng maayos, hindi ka na makatulog ng maayos dahil iniisip mo na lang yung mga panghaharas sa'yo ng mga OLA. Itong video natin ngayon guys ay gusto ko lang din maging makatulong sa mga taong nabiktima ng mga OLA. For me as of now, hindi ko pa naman natatry. May mga minimal lang pero hindi naman ganun kagrabe. Pero based din kasi sa mga nakikita ko sa social media, may mga friends din kasi ako na nabiktima nga ng mga OLA dahil sobra na yung mga panghaharas nila against them. So kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. So, bakit nga kaya karamihan sa inyo guys ay lubog sa OLA? Number one dyan guys is takot. Sa takot mo na maharas, sa takot mo na mapahiya sa social media at sa mga friends mo or sa mga contact list na nakalagay dun sa kanilang mga applications. Then, so ang ginagawa mo guys, parang ganito kasi yan. Halimbawa, gipit ka ngayon, nag-download ka ng isang online lending app sa Google Play Store, nakahiram ka doon. Then yung amount lang nahiram mo doon is 4,000 yung in-offer sa'yo. Then sa 4,000, 2,000 lang yung na-receive mo. Then, so after noon, 7 days to pay mo lang siyang babayaran, kunwari. Then after ng 7 days, wala ka pang pambayad, wala ka pang pera para masettle mo yung amount doon, syempre sa takot mo na baka hindi mo babayaran, takot mo na baka maharas ka, ang ginagawa ng iba guys is nag-search sila ng ibang online lending app sa Google Play Store, then doon ulit maglo-loan sila, tapos yun yung gagawin ng pantapal doon sa hiniram nila, doon sa una na naging na due date na nila. So parang ganun guys, hanggang sa maging dumami na ng dumami at hindi mo na makontrol, hindi mo na ma-handle. Ito lang yung mapapayo ko guys, ang utang ay utang na dapat naman talaga nating bayaran. At responsibilidad natin yon. But kailangan ba nating bayaran ang utang natin sa isang OLA na pinapahiya na tayo, hinaharas na tayo to the point na pinupost na rin tayo sa social media, pinapahiya tayo sa mga kamag-anak natin, sa mga kakilala natin. For me guys, based on my personal experience, hindi mo na siya kailangang bayaran. Magiging tabla na kayo. Malakas yung laban mo. Kung sa tingin mo, hinaharas ka na, nang gawin mo guys, screenshot mo lang yung mga pangharas nila sa'yo through text or calls or via email or pati sa social media. Screenshot mo lang yun guys at pwede mo yun gamitin panglaban mo sa kanila. Sakaling ididemanda kanila kasi hindi mo nabayaran yung utang mo sa kanila. Tandaan mo guys, mas malakas ang kapit mo kung marami kang ebidensya. And kung feel mo guys na sobra-sobra na yung pamamahiya nila sa'yo at sobra na yung panghaharas nila sa'yo, wag mo na silang bayaran guys. Kasi ito yung tatandaan mo ha, hindi sapat yung halaga ng pera na hinira mo sa kanila sa mga pamamahiyang ginawa nila sa'yo. So dito nga guys, meron akong i-share sa inyo na isang post sa isang OLA victims na nabasa ko lang din sa social media at malaking tulong to guys, lalo sa inyo, lalo sa mga depressed dahil sa mga pangharas nila sa inyo. Ito guys, share ko sa inyo. So dito nga guys sa post niya, hindi ko na siya papangalanan at hindi ko na rin ilalagay yung kanyang pangalan. Kasi lagay ko na lang na
sabihin na natin na basta biktima siya ng OLA. So dito nga guys, sabi niya dito, "Hi OLA victims, I'm here to share some that I know that can helps you all." Sabi niya, sana maging okay na kayo. At sana one day, kayo naman yung tutulong sa mga OLA victims na nararanasan yung mga nararanasan nyo before. So dito nga, from NPC, NBI, PNP, SEC advice after we file a complaints. So dito nga guys, take time to read para sa mga nabiktima din ng online lending apps or hacking. So bakit hindi ka dapat matakot sa mga agents at lending app? Legal department daw ng mga loan app na yan. Itong mga loan app shark na mga to, loan shark app na to. So number 1, hindi ka dapat matakot kasi wala silang stronghold sa'yo. Then number 2, regarding blacklisting sa NBI, PNP and other form of government agencies na lagi nila pinapantakot, uulit-ulitin ko, unless you have criminal case, doon ka lang possible ma-blacklist sa NBI at PNP. What are the criminal case? Rape, murder, attempted murder, pagnanakaw, pangahalay, pangingidnap, etc. Then number 3, kung kinakatakot mo na baka puntahan ka sa opisina at sa barangay nyo, don't be. Uulitin ko ulit, takot yang mga yan na lumantad. Why? Kasi alam nila na sila ang hulihin dahil sa harassment na ginagawa nila against you. Then number 4, never ever answers texts or calls ng mga agents. Why? Possible na gamitin laban sa'yo ang mga sagot mo pag nagkakasuhan na sa korte. Well, in the future appearance of your life, advance dapat tayo mag-isip. Sabi ko nga, less talk, less mistakes. So, dapat kapag may nag-harass sa'yo ng mga OLA collector, OLA agent, huwag na lang tayong sasabat. Instead na hayaan natin sila. Basta ang gawin natin guys is, screenshot lang natin yung mga pangharas nila sa'yo kasi yun yung magiging laban natin against them. So number 5, wag nyo buburahin yung mga text sa inyo ng mga agents. Kesyo may stress kayo pag nababasa nyo. Uulitin ko ha, wag nyo buburahin. Trust me, magagamit mo yan. So ayun yung sinasabi ko sa inyo guys. Yung number 6, kung matatakot ka na baka puntahan ka, file a blatter sa nearest police station at barangay sa work or bahay nyo. Tell them na hinaharas ka ng mga agents na yan and they are invading your privacy. Told you guys, malakas laban natin. Kapag pumunta, welcome them wholeheartedly, tapos magpatawag ka ng barangay at police immediately para makulong ngayang mga walang yang at mabawasan ng salot sa mundo. Yes, talaga, grabe. Grabe yung mga ibang OLA na sobra na yung pangharas na akala mo nakapatay ka na ng tao, naka-rape ka na, ganun. Nakautang ka lang naman. Hindi mo naman tatakasan yung utang mo, babayaran mo naman. Pero minsan kasi guys, na nagigipit tayo or pag dumadating yung point ng due na natin, hindi na natin na babayaran kasi nga, gipit tayo. Pero yung mga OLA kasi guys na mahirap pakiusapan, at yun na yung pumapasok yung harassment. Kahit pakiusapan mo ng maayos, halimbawa due mo na, tapos 7 days mo lang siyang babayaran, due mo na. Pas pakikiusapan mo lang siya, hindi mo siya mapakiusapan ng maayos, nandun na yung harassment at pananakot nila laban sa'yo. So number 7 pala. Huwag kayong magbabayad ng partial or magsisettle sa kahit anong promo na sinasabi nila sa inyo para kunyari mabawasan utang nyo. Lalo kayong malulubog dyan. Yung pera nyo na hawak, ipambili nyo na lang ng bigas, ng ulam o ng pampaganda nyo. Yun. So, number 8, kakasuhan ka ng small claims. Kakasuhan ka ba daw ng small claims? Trust me when I say, possible na mahabla ang kaso na yan dahil sa harassment na ginawa at patuloy na ginagawa ng mga agents na yan. So, kahit kasuhan ka ng small claims, hindi yan papasa doon sa korte dahil mas malakas yung laban mo. Then number 9, hindi sa text o sa tawag ang ginagawa ng mga totoong legal officers.
lalo kung sinasabi na masampan ka ng kaso. If may kaso na isasampalaban sa'yo, magpapadala sa'yo via post office ang Supreme Court or Metropolitan Trial Court ng subpoena. Uulitin ko, huwag kayo maniniwala sa text o email na nagsasabing may hearing kayo na dapat daluhan dahil subpoena ang pinapadala ng Supreme Court at Metropolitan Trial Court. And then number 10, regarding sa sheriff na pupunta, uulitin ko, hindi basta-basta napupunta ang sheriff at lalong hindi ganun kabilis mag-process ng notice of search ang Supreme Court dahil inimbestigahan ng masinsinan yon at lalong hindi yan pupunta basta-basta nang walang notice ka na natatanggap from Supreme Court sent via post office. Again, not text or email. Hindi siya through text or email. And number 11 guys, if the agent treat you like a toy, then be Annabelle. Yun yung gawin nyo lang guys. Maging Annabelle lang tayo sa kanila. So, number 12, regarding sa text at call blast, wala tayong magagawa dyan. Ayan lang ang hawak sa atin ng mga loan app at agents na yan. Kaya hanggang dyan lang yan. Hindi mo mapipigil yan and there's no other way para matigil sila. Not unless magsawa sila. Number 13, kung gusto nyo matigil ang pangharas sa inyo at gusto nyo talaga sila mapasara, may mag-file kayo ng kaso sa NPC, NBI at PNP. Dahil wala kayong magagawa kung puro kayo rant sa Facebook, sa mga social media, wala kayong pinagkaiba sa mga agents na yan. And number 14, wala kang pambayad pero takot ka dahil naharas ka nila. Huwag mo na bayaran, sila pang may utang sa'yo dahil sa ginagawa nila sa'yo. And number 15 guys, wala ba talagang nakukulong sa utang? Yes, wala pong nakukulong sa utang. As it is mandated sa Article 3, Section 20 of 1987, Philippine Constitution, no person shall be imprisoned for non-payment of debt or full tax. It is written in Constitution, kaya kahit magkaroon ka ng kasong small claims, Philippine Constitution states that no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Yun, hindi ka daw makukulong sa utang. Number 16, regarding stapa, as long as wala kang binabayad o ginagamit na bouncing check, hindi ka makakasuhan ng stapa. And number 17, yung last guys, regarding small claims, yung utang mo lang pag-usapan doon at hindi nakasama yung interest. So, chill out. So, it means guys, yung case na nagkasampahan ng kaso, yung utang mo lang yung pag-usapan doon, hindi yung interest. Kasi, yung interest guys is napakalaki talaga minsan ng mga interest nitong mga pasaway na ola na to, na mga loan shark apps na to, na ang laki-laking interest tapos 7 days mo lang siyang babayaran. So tama naman guys yung nasa post na wag kayong matakot, wag tayong matakot sa mga ola na nanghaharas sa atin. In case na hindi mo na talaga kaya, block them. Tapos i-save mo lang yung mga screenshot mo na hinaharas ka na nila. Block them tapos i-report mo lang sila sa NBI, sa PNP, sa SEC, yung mga yan kasi malakas yung kapit natin, mas malakas yung laban natin against them. Sila aatras yung mga yan after mga ilang months, 3 months, 6 months, ganyan magsasawa na yan sila at hindi na yan sila gugulo sa'yo. Yun din yung experience nung isa sa mga kakilala ko. Tandaan mo, hindi lang ikaw yung biktima, marami dyan yung mga biktima na mas grabe pa, mas malala pa yung nangyari sa kanila. Kaya tatagan mo lang yung loob mo at sana maging aral ito sa'yo pas nagagawin mo, alam mo na kung ano yung mga gagawin mo. Kaya sana meron kang natutunan about sa topic natin today. Comment nyo lang dyan sa comment section guys kung meron kayong mga questions about sa mga ola. Sasagutin natin isa-isa. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. So, thank you guys, thank you for watching and see you on my next video.